Magandang umagang maulan na umaga sa bawat isa. Pero dahil mahal po natin si Lord, kaya po tayo nandito. Amen? The reason why we're here right now is to worship the Lord and to glorify His name. Karapat dapat siyang purihin. Amen? So praise the Lord. Sige po, ina-bless you na ho ba yung bawat isa? Sabihin niyo, I bless you. Ayan. At pag kayo po ay kontento na sa blessing na na-receive po, na sabihin mo, tinatanggap ko, I receive it in the name of Jesus. Amen. So praise God. So kanina po ang lakas ng ulan, no? Kami po dumaan muna sa nag-pick up ng gamot. And lakas ng ulan. Sabi ko, Lord, 5 minutes lang tumigil na. Tumigil. Kasi sabi ko, ayoko pumunta sa church sa basa-basa. Yeah, kaya po. And I know and I believe there's a power in our tongue, right? Yeah, the reason why you're here kasi meron po tayong drive sa ating buhay na kailangan umatin ng gawain ng Diyos. Ngayon, sa umaga po ito, bago tayo mag-start, let us recite the Luke chapter 4, verse 18 to 19. Luke 18:4. Luke chapter 4, verse 18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim to set liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of our Lord. Our God is Jesus, He is the anointed one. And tayo po dumako po sa ating culture, ang JA1 culture. Sige po. I am a blessing. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everything, everyone. I'm part of something big with Christ and I'm not extreme. Amen. So praise the Lord. So every day po, lagi natin yung binabanggit so that it will reflect yung ating pong JA1 kultura. Amen. So praise the Lord. Sige po, kung tayo po ready na sa pakikinig ng Word of God, pwede ba tayong umupo na? Maghanap na po tayo ng magandang pwesto natin sa umagang ito. Before anything else, meron ba tayo mga bago sa ating kalagitnaan? Amen. Maganda yon. Yeah, so praise the Lord. Now, bago, nice to see you, Sister Bernadette. Yes, the brother, Gomer. Yeah, Leslie, thank you. Thank you. God bless you all. Sige po, tayo po idadako na sa ating pag-aaralan. Ang title po ng aking message is, Our Gift. Ang ating regalo. Yeah. Ano ba to? Ano ba ang regalo? Sabi ito, ang gift is a thing given willingly to someone without a payment o tinatawag na present. Ito daw, ang gift daw ay ito binibigay willingly to someone na walang kapalit, walang bayad, or to reconfirm or establish our connection with others. Sa pagbibigay po natin ng mga gift, ayun po yung nagto-connecta rin sa atin. Amen? Which means that their reflection of both the giver and the receiver as well as their unique relationship. Kaya ka nagre-regalo kasi meron kang relasyon sa isang tao. Tama ho ba? Kaya ka nagbibigay ng mga regalo, for example, sa birthday. Kaya ka pupunta ng birthday kasi the birthday celebrant is kind of special to you. Tama ba? Ibig sabihin nun yung nagkumbida sa iyo, they consider you as one of the special person. Sa ating pong mga mahal sa buhay, same thing, sa ating pong asawa. Pag tayo po ay nagre-regalo, we express our love to them. Amen? Ngayon, ang giving po, medyo masakit po yan. No? Ang gift, doon po sa giver. Kasi why? Kasi you spend time, you spend money to buy something that you think na magpapaligaya doon sa taong bibigyan mo ng regalo. Amen? Tama ba? Hindi po tayo nagbibigay ng isang bagay na hindi importante doon sa ating bibigyan. The reason why you give something, kasi yung bibigay mong something sa kanya, yung gift na yun, ay alam mong magagamit niya, or it's very important to her or to him. Kaya po yan. Kaya medyo po, ang giving po ay medyo, meron po sa tinatawag na sacrifice pag tayo pinibigay. Doon naman po sa nagre-receive, ay meron pong nararamdaman siya because nararamdaman niya na siya special. Meron ba ditong taong hindi naka-receive ng gift? Ay, ang dami.
na hindi naka-receive? All of us nakaka-receive ng gift, di ba? Amen? From somebody or someone special to you, meron ka nare-receive na gift. At yung feeling po talaga na narigiregaluhan na ibang klase po talaga. Di ba? Especially pagka yung binigay sa iyo ay yung bagay na hiniling mo o ginusto mo o gusto mo yung nare-receive mo. Ngayon, ang giving is a gift to someone we care about. Allow us to communicate our feeling and appreciation for them. Meron siyang mutual sa nagbigay at sa tumanggap. May appreciation lagi po diyan. So sabi ko nga, ang gift ay may sacrifice, sa tumanggap naman ay may pangyayaring maganda naman sa kanya kasi siya po yung nag-receive. Now, I want you to open your Bible in 1 Peter. 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10. Ba't umusog yan? 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10. Okay, ayos nga sa taas. Ayaw ata magana. Naghang. So sabi na sa 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10, but you are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into a marvelous light. Verse 10, who once were not people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Ngayon, kapatid, nung tinanggap mo si Jesus, ikaw na tinatawag na chosen generation. Meron po nangyari nung tinanggap mo si Jesus, ikay naging kaparte ng isang pamilya na tinatawag na family of God. Kasama ka doon. Tignan ko lang kung maano ulit. Ayaw. So, ang tawag sa iyo ngayon ay royal priesthood, a holy nation, his own special people. Ibig sabihin yun, naging special ka sa harapan ng Diyos. That you may proclaim the praises of Him and call you out of darkness, because before, hindi pa tinanggap si Jesus, you are in the darkness, and then into His marvelous light. And then verse 10, who once were not people, but who are now people of God. Dati, hindi po tayo kaparte ng pamilya ng Diyos, pero inangkin niya po tayo bilang kaparte. Who had not obtained a mercy, but now have obtained mercy. Amen? So kapatid, we obtain mercy. So, you are chosen by God. Hindi ba tayo natuwa doon? Tayo pinili ng Diyos. Sa dinami-dami na siran, ikaw ay tumugon sa panawagan na tinatawag na salvation. A chosen by God, you are royal priesthood, you are a holy nation, you are His special people. Why? Why? Bakit ka ginawa ng Diyos? Kinreate ka o ginawa ka ng para maging ganon? So that you could show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Bakit upang may pakita mo ang mga papuri sa Kanya na tumawag sa iyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kamangang-manghang liwanag. Amen. Kaya po tayo tinatawag na we are the light and the salt of this world. Why? Because si Jesus mismo ang pinaka-light at tayo po ay naambunan ng Kanyang liwanag. Amen po ba? Amen. So dapat daw tayo, hindi natin tinatago ang ating liwanag bilang isang Kristiyano. Dapat nakikita po yan, nagniningning sa atin. Tignan mo yung katabi mo, nagniningning yan. Yeah. Kasi why? Because the glory of the Lord is upon him, upon her. Nasa kanya yung glory ng Lord. Ngayon, paliwanag ko, in the Old Testament, the people of Israel had priests. Sa Old Testament, meron tinatawag na priest. Anong trabaho ng priest? The priests were responsible for offering the sacrifices to God on behalf of the people. Before, ang nangyayari, meron po tinalaga ng mga priest. Yung mga priest nito, sila po yung nag-aali sa Panginoon para sa iyo. Kasi, ang tao hindi pwede lumapit sa Lord. Because God is holy. Kaya sa panahon noon, hindi ka pwede lumapit. Kailangan mo na tinatawag ng middleman. And the middleman is the priest during that time. Siya po ang middleman ng congregation. Ngayon, sa New Testament, ang ganda na nangyari. Instead of having a priest, we are the priest.
Hindi mo na kailangan sa New Testament na magkaroon ng isang priest para maging middle mo kasi ikaw na ngayon tinatawag na priest ng Lord. We now come boldly before the throne of God and offer our own sacrifices to the Lord, unto the Lord. Hindi ba na ano yun? Minsan, if you offer worship to God, di ba? Something happened, meron ba nangyari dito na you are in your room, nakikinig ka lamang ng song, ng Christian song, and all of a sudden, sinasabayan mo siya, and then all of a sudden, parang meron ka nararamdaman na ibang pakiramdam, which means the Holy Spirit is indwelling. It means the God mismo, nakikisama sa iyo. Why? Because sabing ganon, when you praise the name of Jesus, or when you praise the name of God, andun po siya sa iyong lugar. Kaya yung atmosphere, nag-iiba. Yung atmosphere ng room mo, nag-iiba yan. O kasaan ka man nagpupuri kay Lord, a while ago, we worship the Lord. We mentioned about that you are awesome in this place. Ibig sabihin noon, dinideclare mo, Lord, grabe ang iyong presensya sa lugar na ito. At alam mo, gustong-gusto ng Lord yun. Ang ginagawa ng Lord, binababaan niya talaga. Sabi sa Bible, if there are 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Kaya tayo, habang tayo nag-worship kay Lord kanina, ang Lord, ang presence ng Lord ay bumababa. Amen? And then we invited the Holy Spirit to come. Maganda po yun. So, we are now come boldly before the throne of God and offer our own sacrifices unto the Lord. We can fearlessly step into the Holy of Holiness and declare our petition before God. A month ago, meron po tayong pinag-aralan about the Holies of Holies, di ba? About the tabernacle, di ba? Sa tabernacle, meron siyang 3 portion. At ang nakakapunta lang po sa Holies of Holies ay yung priest lang po. Pero sa panahon natin ngayon, when Jesus was died, when He was on the cross, meron yung story sa Bible na sinabing gano'n, meron daw isang curtain doon sa temple na biglang nahati sa gitna. It wasn't started from the top, it started from the bottom going up. So meaning, everyone now who accepted Jesus Christ as their personal Savior, they can enter now to the Holies of Holies. So hindi na natin kailangan yung mga priests during that time. Kasi tayo mismo, pwede tayong lumapit ngayon doon sa Kanya at magbigay ng ating petition, meaning magbigay ng ating mga prayers, ng ating mga prayer requests kay Lord, at ito'y Kanyang diringgin. So the Old Testament priest would bring the sacrifices of others to the altar of God. Ganito po yan. Sa Old Testament, once a year, ang mga tao nagdadala ng kanilang mga alay. They bring their sacrifices. Ganito po, ang ginagawa nila for the whole year, meron po silang aalagaan na isang hayop that they going to offer to God. Sabi ganoon, dapat unblemished, kailangan walang kapansanan, dapat doon na flawless, yung bibigay mo, hindi bulag, hindi pilay, kundi malusog siya. So ginagawa nila for the whole year, mag-aalaga sila, and then every year they come to the temple and then they offer those animals for the forgiveness of their sin. Pero ngayon, ibang klase ngayon. May ginawa si Lord. Sige, diretso ko lang ha. They were also offering a flower at the Old Testament. Meron dito tinatawag na, ano ba yung mga inanod na? The Old Testament priest would bring the sacrifice of others to altar of God. Ano yun? Doves, kalapate, mababasa niya sa Old Testament, meron mga goats, merong rams, bulls, and other animals were offered for a particular sin committed. Ganito yan. Pagka ang kasalanan may maliit lang, pwede ng kalapate. At pagka malaki naman ang kasalanan mo, kailangan ilagay mo bull kay Lord. It depends what sin you committed during the time. Wow, ang bait pa rin ng Lord, no? Kung maliit ang kasalanan mo, maliit ang offering mo. Because offering has sacrifices. Ang pagbibigay po talaga, isakripisyo yan. Kaya kung maliit ang kasalanan mo noon, okay na yung kalapate, dove lang yan. Pagka medyo malaki-laki ng konti, edi yung kambing. Kambing ng kapitbahay mo, kambing mo, ang bibigay mo. Yan, bibigay mo yan sa lumang tipan, ganon. They were also offering a flour. Merong din pagbibigay ng mga harina and other vegetables depending on the sin that was committed. Depending sa kasalanan. Pero sa New Testament, sabi nga na maliit at malaking kasalanan, pareho lang kay Lord yan. Kumupit ka ng $1 at kumupit ka ng $100,000s sa mata ng Diyos ay kasalanan pa rin.
Amen? So ngayon, they were also offering those things. The blood of animals proved to be no effect in the long run. Kasi nga, ang tinatawag sa Old Testament ay pagsukob naman ng iyong kasalanan. Meaning, it is just an atonement. Ganito po ginagawa noon. Pag kayo, after a year, pumunta ka sa may temple to offer your animal to God, patatawanin ka ng Lord, mawawala ang galit ng Diyos sa iyo. Pero, meron na siyang certain time. Ibig sabihin nun, for 1 year, kasi sinabi ng Lord, every year you have to come to the temple and offer your offerings to me so that your sin will be forgiven. So once a year, ganun lang. Pero ang nangyayari doon, nagkaroon na rollover. After a year, yan naman, balik na naman, no? Kasi nga, atonement lang ang tawag doon. Ibig sabihin doon, pinatungan lamang ang iyong kasalanan, tinago lamang ang iyong kasalanan, hindi siya nawala. Kundi panandalian na wala ang galit ng Diyos. Because God hates sin. Galit ang Diyos sa kasalanan. At ngayon, yung sa offering na binigay nila noon, nawawala yung galit ng Diyos because of that. Ngayon, maganda ngayon nangyari. But then, something awesome happened. Jesus Christ, God in the flesh, now Diyos sa laman, came and gave His life. Binigay niya yung kanyang buhay, shedding His own blood for the sins of all mankind. Ding. Kaya nga, sabi dito, the blood of Jesus was perfect and spotless. Ang dugong inialay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay perfect at spotless. Meaning, His blood became the ultimate sacrifice for the cleansing of sin. Once and for all, sabi ng Lord, ganito na lang mangyayari. Isang dugo na lang ang kailangan para ang kasalanan ay mapatawad. You know, when Jesus was died and rose again, He was in the glorified body. So nobody can touch Him. Because why? Because He's glorified. So, walang pwedeng humipon sa Kanya kasi He's going back to the heaven at daladala niya yung Kanyang precious blood as an offering to God, as a peace offering to the God the Father for the sake of us, para sa atin. Nung in-offer niya kay God the Father yon, that every time we ask for forgiveness, God the Father is looked on the blood of Jesus at sinabi niya, anak, tama, binayaran mo yung kasalanan nito. And then kinikleanse ka ng blood of Jesus. Spiritually. When cleansing you with the blood of Jesus, yung kasalanan mo nawawala. Ganun po ang ginagawa ng blood of Jesus. So now, we live in a new covenant. We are not under the old covenant. Because remember, the old covenant is just a shadow to come in the New Testament. Sa ating covenant ngayon. Yung mga bagay na nangyari sa Old Testament, ito lamang ay nagpapatunay na meron darating sa New Testament. Amen? At ayun ang ginagamit na halimbawa. Ayan. So, now we live in the new covenant, a new relationship with the Lord. Meron ka ng relationship with the Lord. He no longer requires the blood of bulls or goats before because He has paid the price. Binayaran niya na ng buong buo ang iyong kasalanan. All you have to do is asking for forgiveness and receive Him as your Lord and personal Savior. However, He required a different kind of sacrifice now. The title a while ago is our gift, ang ating regalo. Ngayon, nire-require naman tayo ng Lord ngayon ng different kind of sacrifice. Alam mo ba kung ano yung sakripisyo yon? Na pwede natin daling kay Lord in the new living covenant right now. We are the sacrifice that would please God today. Ito. The sacrifice that we can offer to God right now is what? Is our being. Ibig sabihin nun yung katauhan na natin mismo. Ang pwede mong iregalo kay Lord. Amen? Sabi ko nga a while ago, ang regalo ay may kasamang sakripisyo. When Jesus gave His life for us as a gift, there's a big sacrifice. Amen? Humiwalay siya sa Diyos Ama, sa Trinity, para maging tao, at tunay naging tao talaga because nakaranas siya ng nagutom, nakaranas siya ng lungkot, nakaranas siya ng umiyak, lahat yun, no? For the sake of us. Para balang araw malalaman niya, I know your feeling. Alam ko yung nararamdaman mo, anak, kasi naranasan ko yan. Because you can say, oh, because you are God, you will never experience those things. Pero sabi ni Jesus, naranasan ko yan. Malungkot, iniwan ng mga kaibigan. Di ba? Naranasan ko rin na ako ay ibuli o pagsabihan kung ano-ano, pagmintangan.
paratangan ng hindi maganda, naranasan ko lahat yan for the sake of you. So that He will understand the feeling of human. Kaya niya ginawa yun. Amen? Kaya mahal na mahal tayo ng Lord. Now, ito ngayon, ang sakripisyo may ialay natin sa Panginoon ay ating pagkatao na. Ayan po ang ating pwedeng i-offer. Now, what we have, ano ba meron ka? Ano ba meron tayo? Tignan natin ha. What we have in Romans chapter 12 verse 1. It says, my Christian friends, God has been very kind to us. No? Sabi niya gano'n, ang napakabuti ng Diyos sa atin. Because of that, I really want you to serve God with your whole life. Sabi ni Pablo, tignan mo kung gaano kabait ang Diyos sa iyo. Kung gaano ka iningatan ng Diyos. Kung gaano tinatawad ng Diyos ang iyong mga kasalanan. I really want you to serve God with your whole heart. Sabi niya na, with all your love. Leon, offer your bodies to Him like a sacrifice that continues to live. Sabi niya gano'n, i-offer mo yung buhay mo as being a sacrifice pero continues to live. Serve Him with everything that you have and that will please Him. That is the true way to worship. Ako ba natin? Before we can make any further advances in the kingdom, bago mo mangyari, bago tayo makagawa ng anumang karagdagang pagsulong o sa paggamit ng Diyos sa buhay natin para sa Kanyang kaharian, mayroong isang napakalagang sakripisyo na dapat gawin sa Panginoon. Ito po yung ating pagkatao. We have to offer to God everything. What is that sacrifice? It is the sacrifice of our body. Huwag kayo ma-freak out. Kasi baka may iniisip nyo. So it means, Pastor, you have going to do, in the Old Testament, they use a knife and then they kill themselves para i-offer. Hindi po yun ang ibig sabihin doon. Ang sabi doon, living sacrifice. Hindi patay na sakripisyo, kundi living sacrifice. The Lord is calling us to present our bodies to Him and do give way to His work in our life. Sabi nga noon, tinatawag tayo ng Diyos, no? Para ibigay natin ang ating pagkatao, ating katawan, to give way para sa mga gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kasi if it is not fully given to God, hindi makakakilos po ang Diyos. Kailangan po yan 100% binibigay mo kay Lord. Amen. Now, we can now just talking about the flesh, but we all see being offered to God. Amen. We are talking about us, you and me, the whole person. Ano yun? Spirit, soul, and body. Because we are consisting of three. Diba? Spirit, soul, and body. Meron tayo niyan. Itong body ito lang po yung ginagamit mo para mag-manifest. Pero ang totoong meron ka ay yung kaluluwa. And then now, the Spirit, ito po yung binigay ng Diyos para tayo maging connected sa Diyos. Kaya po pagka namamatay ang tao, bumabalik po ang Spirit kay Lord, yung Spirit na binigay niya sa atin, ang katawan po na iiwan sa lupa at nararaten. Di ba? Nasisira siya. Kasi why? Kasi ganun siya pagkakadesign. Amen? Ngayon, yung soul mo ay yung ka mismo, yung kaluluwa mo ay yung ka mismo. Your soul will be the one who is going to heaven when you accepted Jesus Christ. And also, that soul also will perish in the hell pagka ikaw naman hindi mo tinanggap si Jesus. Simple as that. Meron nga ako napanood, sabing ganon, he was so bothered. Sabi niya ganon, I've been a religious for so long. Ang tanong niya ganito, sabi niya ganon, so what gonna happen to those people, pero they are good, they are doing good, pero they don't have a relationship with Jesus. Where are they going? Sabi nga no? At matapang na sinabi ng pastor, sabi nga gano'n, I should say they're going to hell. Because the Bible said, pagka hindi mo tinanggap si Lord at wala kang personal na relasyon sa Panginoon, ay hindi ka mapupunta sa langit. Because He is the only the way, the truth, and the life. Siya lamang ang daan papuntang langit. At sinabi rin sa Bible, sa John 3:16, binanggit niya lahat yun, no? That you should not perish but have eternal life when you accepted Jesus Christ as Lord and Savior. So, matapang na sinabi ng pastor, they are going to hell. Because the ticket for you to go to heaven is Jesus. Amen? Kaya po tayo, kailangan we are so boldly to share the Word of God. Maraming sasabi niya, pare-pareho lang naman Diyos yan, di ba? Ang Diyos na sinasamba namin, saka Diyos niya, pareho lang niya. I don't think so. If you don't have a relationship with Jesus,
I don't think so that we have the same belief. Kasi ang pinaniniwalaan natin ay buhay na Biblia. Amen? Naniniwala ka na si Jesus ang paraan para kayo mapunta sa langit. Pero sabihin na pareho lang yan kasi Diyos din naman yan. Sabi nga ng mga taong matatalino, sabi nga na, is there something higher than mine? Yung, alam mo yung, meron supreme person. I said, really? You call God a supreme person? That supreme person, I call him my Lord and my King. Amen? Ayun po ang pagkatawag natin sa Kanya. So, our body will do nothing that hasn't first been settled in our spirit and soul. Ang ating katawan ay walang gagawin na hindi pa naayos sa ating espiritu at kaluluwa. Kailangan maayos muna yan. Ang ating pang physical so that your spirit magre-reflect siya sa iyong spirit. Ngayon, you see, when those animals in the Old Testament were brought for sacrifice, they had no choice. Gantiyan eh. Yung panahon ng Old Testament, yung mga hayop na iniaalay, wala naman sila talagang choice, di ba? Kasi sila yung talagang iaalay. Ibig sabihin nun, inalagaan sila para doon sa pagsakripisyo. So hindi sila pwedeng umangal. That sheep was taken from its home, confined and not given any independence. Kasi ganito ginagawa nila. Para hindi magkaroon ng peknat o maging not flawless yung animal. Ginagawa nila, kinukulong nila yan. Kinukulong nilang ganoon na hindi makakagalaw siya. Kasi nga kailangan walang peklat. So ang hayop na yon, walang gagawin kundi kumain lang ng kumain at magpataba. Kasi yung fat, ayun na yung maganda sa pang-ano ng Diyos. So gagawin nila, nakakulong lang sila doon until such time they are ready to be sacrificed. So wala sila, naka-confine lang sila. They have no independence. In our time now, the Lord is challenging us to voluntarily offer ourselves to Him. Hindi ka pinipilit ng Diyos, pero they're asking you voluntarily. Ako natin? Pero kung ikaw naman ay naintindihan mo kung ano yung binigay sa'yo ng Lord na gift. A gift of life, a gift of salvation, a gift of good life. Maraan may isip mo na kailangan mo siyang suklian yung ginawa niyang kagandahan sa buhay mo. Amen? Sa pamagitan ng voluntarily giving yourself to Him para magamit niya. Ngayon, God is urging us to sacrifice our life to the cause of His kingdom. Ang Diyos ay gusto tayong gamitin ng Diyos ang buhay natin bilang isang sakripisyo para sa Kanyang kingdom. Ano yun? Para ma-share natin ang kabutihan ng Lord. But not by physical dying, but rather by living. Through our living testimony. Kaya nga may testimony ang isang Kristiyano eh. Makikita nila ang iliwanag sa iyo mismo pag nakikita nila pagka you are living by the Word of God. You're living by obeying His commandments. Ikay namumuhay na ayon sa kanyang mga salita. That is called living testimony or living sacrifice. Amen? Ngayon, the sacrifice the Lord is looking for is someone who will die out to there. Natin, ako ano yun? Fleshly desire and lust. Kasi yan yun eh. Fleshly desire and lust. O yung tinatawag na makalaman na pagnanasa, yung pagnanasa mismo. Sa mundo, meron pong tatlo yan. Ito yung tawag na fleshly desire na yan. Unang-una yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Amen? Yan tatlong po yung ginamit po ni Satan yan when Jesus, after He was fasted for 40 days. Di ba? Nagpakita sa book of Luke, nagpakita sa book of Matthew, chapter 4, na nagpakita ang kaaway. Pinakita sa kanya lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Sabi yung gano'n, pinakita sa kanyang buong mundo. Sabi sa kanyang gano'n, mapapasaya yan if you're going to bow down. Sasambahin mo ko. Tapos pinakita ngayon sa kanya yung ganda, yung kapangyarihan, at pinakita rin yung pride of life sa kanya. Pero ang sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word proceeded out from the mouth of God. Sabi niya gano'n, hindi dapat dyan nakatingin ng tao.
Lust of the eyes occurs when we see something visually that incite o yung meron kang strong desire o nagkakaroon ka ng jealousy or sexual lust. Amen? Sabi sa Bible, meron isang pilosopong isang tao. Sabi kasi sa Bible, pagka ikaw daw may nakitang isang bagay, at nilibis mo ang iyong mata, tingnan mo ulit, kasalanan daw yun. Di ba? Kaya sabi, kailangan pala, pastor, pagka tinignan mo na, huwag mo na tanggalin yung mata mo doon. Kasi pag tanong ka, binalikan mo ulit, kasalanan na. It's the lust of the eyes. Yung mga bagay na nagkikrave ka sa kamunduang ito, ayun po yung mga yun lust of the eyes, and then the pride of life is the desire in every human being to be his or her own God. Yung para bang ginagawa mo na halos Diyos, yung mga possession mo na meron ka. Yung para bang mas higit pa kay Lord yung bagay na meron ka ngayon. Hindi po maganda yun, tawag pride of life yun. O yung greediness. O yung pride of life. Yung greedy, pagka ikay talagang parang sobra-sobra ka na, gusto mo pa rin. Yung mga ganun Sa pagkain nga, di ba, tawag nga gluttony. Yung pagka busog ka na, gusto mo pa rin mabusog talaga, apaw-apaw na, kasalanan din po yun. So then, the lust of the flesh is also one of the foes we fight. Ayun po ang tinatawag na fleshly desires. So, pangalawa, the sacrifice that the Lord is looking for in someone who will die out there. Kailangan mamatay ka dito. Pangalawa, evil thoughts and ideas. Yung para bang masasamang kaisipan at idea. Alam mo yung parang nanlalamang ka na. Yung parang naninira ka na ng buhay o naninira ka ng pamilya. Parang ganoon. It is also kasalanan din po yan. So yung mga evil thoughts po natin yan. Pero the problem is, na-realize ko rin, itong mga bagay na ito sa isang Kristiyano, parang they not really put their attention on that. Kasi may mga Kristiyano na ganito sinasabi, may mga attitude na ganito, as long as I call myself Christian, I will be okay with God, but don't ask me to change my behavior. May mga ganun tao, di ba? Yung para ba hanggat tinatawag ko ang aking sarili na isang Kristiyano, okay ako sa Diyos, ngunit huwag gilingin sa akin na baguhin ang aking pag-ugali. May ganun di ba? Huwag mong sabihin na baguhin kang behavior ko, dikas ko na ganito Kaya nga sabi ganun, di ba? Nung tinanggap mo si Lord, dapat may pagbabago sa iyo. Because why? 2 Corinthians 5:17. Your old life, mawawala, bagong buhay na ngayon ang darating sa iyo. Kaya huwag mo sabihin sa akin na, eto na buhay ko, kanalakihan ko na to ganito ng behavior ko. No, it will change. Kailangan mabago yan. O meron naman mga Kristiyanong ganito, let me worship and sing, but don't ask me to give up my evil ways and action. Sabi naman niya, hayaan mo akong sumamba at kumanta, ngunit huwag mong hilingin sa akin na talikuran ko ang aking masamang paraan at pagkilos. May mga taong gano'n naman. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ikaw yon. Ako yon. So, this attitude is not right, kapatid. Hindi siya tama. Hindi tama ang ugali na ganito. Mostly today, sad to say, wala nang difference pag tinignan mo ang isang Kristiyano and non-Christian. Those Christians that they're not really, hindi sila talaga seryoso sa kanilang buhay Kristiyano. Hindi mo makikita yung pagkakaiba kung sino yung Christian and non-Christian. Amen? Ngayon, the experience of God's grace and mercy in our life should cause us desire to change. Kapatid, pag ikay na-experience mo ang awa, ang kagandahan loob ng Diyos, dapat ito nagkukosto na ikaw mismo ay desire mo naman ng pagbabago sa buhay mo. Kailangan may pagbabago yan. Amen po ba? Naintindihan ba natin? Amen. So, kailangan may pagbabago. Kailangan meron kang desire na magbago. Kasi tingnan mo, looking back yung buhay mo noon, before you accepted Jesus Christ. And then, mapapamangha ka sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Imagine, yung buhay mo dati na talagang walang-wala na talaga. Yung buhay mo para bang tingin mo, hindi na kayang baguhin, pero si Lord, na-meet mo si Lord. Binago ang buhay mo, inayos ang buhay mo, binigyan ka ng magandang pamilya, inayos ang pamilya mo. Di ba?
Parang mapapao ka, Lord, grabe. Grabe yung power, grabe yung Holy God na nagbago sa akin. Ngayon, dapat ganun tayo. If you are the same now as you were before, pag ikay walang pagbabago sa iyo, you repented again. Then, I would suggest you find a place to repent again. Kasi pag hindi nabago yung buhay mo, ibig sabihin you didn't understand kung ano yung grace, kung ano yung mercy na binigay sa iyo ng Diyos. Kasi it will desire you to change. Amen? Si Pablo, when he encountered Jesus Christ sa Damascus, nabago ang kanyang buhay. Why? Kasi nakita niya yung grace and yung mercy ng Lord sa kanya, and then meron desire na nag-change siya, nagbago right away. He went to the place and he started to share the gospel. Sabi nga ng mga tao sa kanya, wow! Di ba ito yung taong ito yung nagpapahuli sa mga mananampalataya ni Kristo? At ginagawa, pinakukulong at iba'y pinapapatay niya? So why he's talking about Jesus now? Merong kagad immediately changes sa kanyang buhay. Why? Because in 3 days, nagpakita sa kanyang Lord. Di ba? Binulag siya ng Lord para hindi niya makita, para magkaroon siya ng one-on-one kay Lord that time. And then after that, na gumaling siya. Kapatid, tayo mga Kristiyano, pag ikay tunay na naramdaman mo, naranasan mo ang awa at biyaya ng Diyos, kailangan mayroong desire na pagbabago. Any relationship that does not change us is not worth having. Kapatid, Tagalogin ko, anumang relasyon na hindi tayo binabago ay walang halaga yan. Ganito yan eh. Tingnan natin sa human perspective. Nung ikaw, dating loko-loko ka, na lalaki, nakapagligaw ka, nanligaw na isang matinong babae, binago ka niyan. Tama? Kung ikay dating parang tingin mo, parang pawendang-wendang ang buhay mo, walang halaga, pero na-meet mo yung babaeng ito, binago ka ng babaeng yan. Natuto kang mag-ayos. Amen? Di ba? Yung napakasawa mong yan, binago ka niyan. Tama ba? Kasi pagka walang pagbabago, hindi siya karapat-dapat na gawin. Kaya ngayon, yung relasyon mo meron ka kay Jesus, dahil binago ka niya, is a worth having. Di ba? Ito ay may halaga sa iyo. Kasi why? Natanggap mo ang iyong kaligtasan at binago ang buhay mo, inayos ng Diyos ang buhay mo. Kaya yung relasyon mo dapat ngayon sa iyo, na meron ka kay Kristo, kailangan yan, may pagbabago talaga, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, may pagbabago dapat. Ngayon, the question is, what do you have that God wants? Ano ba ang gusto ng Diyos na meron ka? Ito yon. He wants you. Gusto ng Diyos ikaw. Amen? Sige, palakpakan si Lord. Kasi why? Because Jesus Christ is urging us, pleading with us to submit to Him so His perfect work can be done in us. Para yung kanyang plano ay mangyari sa iyo, kailangan, piniplead niya na submit to me. Submit to me kasi meron akong magandang plano sa buhay mo. Meron akong magandang gagawin sa buhay mo. Pero let me tell you something, being a living sacrifice is not easy. Sa totoo lang. A living sacrifice, ibig sabihin nun, talagang babaguhin mo ang buhay mo, it is not easy. Sometimes we crawl away from the altar. Di ba? Para bang, minsan lumalayo ka na kay Lord kasi meron kang agenda sa buhay mo because you want to do your own thing. But it's still the call of God still comes to us. Kasi why? Nakilala mo na siya, kapatid eh. Sasabi niya ganoon, ikaw ay akin na. Pag-aari na kita. Pero sometimes, ginagawa natin kasi Lord, marami pa kasi akong plano sa buhay. I have a lot of things na gusto kong mangyari sa buhay ko. Sometimes lumalayo tayo kay Lord, pero ang ginagawa ng Lord, inilalapit kanya muli sa Kanya. Why? Kasi meron siyang magandang bagay na gagawin sa buhay mo. Ngayon kapatid, ito pinag-uusapan natin is all about consecration. O yung tinatawag na dedication or purification in the sight of God. Kailangan simply means setting something apart for the worship and work of God. Yung parang hinihiwalay mo na talaga ang sarili mo sa kamunduhan
at iniaalay mo sarili mo para sambahin at tuparin ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Ngayon, question again. Why should I set myself apart? Bakit kailangan ko hiwalay ang sarili ko? Why? Ganito kasi, dapat tanungin natin sa sarili, why should I set myself apart for the worship and work of God? Bakit mo dapat gawin yon? Kasi, ang answer doon, bakit hindi? Kasi you are owned by God. Pag-aari ka na ng Diyos. Kaya ang kailangan natin gawin ay sumunod sa Kanya. I-submit natin ang ating buhay. Why not allow your body to be used for the glory of God? Bakit hindi mo hayaang gamitin ng Diyos ang buhay mo for His glory? Since, binigyan kayo ng assurance that pagka nawala ka sa mundong ito, ang punta mo ay langit. Alam mo, kung you going to, isipin mo lang, kung ano yung pagkakaiba ng langit at ng impyerno, you will be, matatakot ka talaga. Kaya sabi doon kasi, sa ang impyerno daw, there is gnashing of teeth. Ibig sabihin na meron po yung pagkaano ng ipin kasi nga sobrang hirap na nararanasan. Pero sa langit, kaligayahan. Imagine that Jesus wants you to experience those things. Gusto niya, ma-experience natin. Ngayon, remember this, nawala. Remember this. Whoever you give yourself to that is who you are going to serve. Sabi nga noon, kung sino ang ibinigay mo ang iyong sarili, iyon ang iyong paglilingkuran. Ano yung mga yon? If you give your body to drugs and alcohol, you will become the slave and servant of them. Totoo naman, di ba? Pag ikaw ay nagpa-under sa asawa mo, ibig sabihin yun, siya ang iyong master. If you give your body to over what? Sex, then you will become the servant of sex. If you give yourself over to money, then you will become the servant of money. Ibig sabihin ng kung saan mo nilalagay ang sarili mo, ayun ang iyong paglilingkuran. Kung iyong sarili mo binigyan mo kay Lord, sino pagsisilbihan mo? Si Lord. Kasi binigay mo yung sarili mo. Brother and sister, this is not what God intended for your life. Ayaw niya yung mga bagay na yun na maging alipin ka ng kasalanan ng mundo. He never planned for you to become a vessel o sisidlan of a dishonor, but rather a vessel of honor. Gusto niya, ikaw yung sisidlan na merong honor. Ano sabi sa may 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21? Ito pagkakasabi. In the big house, sabi ganoon, there are only vessels of gold and silver. Doon daw sa mga mansyon, sa mga mayayaman na lugar, na bahay, ang meron lang doon ay gold and silver na vessels o yung mga dishes, pinggan, mga gano'n, no? But also of wood and clay. Meron din siyang wood and clay. For honor and some for dishonor. Verse 21. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the masters, prepared for every good works. Ibig sabihin doon, pag ikaw ay nagpalinis mismo kay Lord, no? Gagamitin ka ng Lord sa mga good works. Verse 20. In the big house, andito pala. In the big house, ito pala yung version. In the big house, there are different kinds of dishes. There are some dishes that people have made from gold and from silver. They see those dishes as a valuable thing. Pag sinabi mong gold and silver that time, maski sa panahon natin ngayon, they are so very valuable. Di ba? Birin mo, kinakainan mo ginto, ang iyong plato, ginto, ang iyong pinggan ay silver. So those are very valuable. Those dishes are valuable things. There are also dishes that people have made from wood or from clay. Those dishes are not special things and they may get dirty. Ayun nga din, mga wood, saka mga clay na yan, siyempre, madudumihan niya mga yan. Kasi they are low value. Di ba? Meron nga, di ba, yung mga mayayaman, mga mahihirap, ganito, yung mahihirap, ibig sabihin yung sa karamihan sa mga Pilipino, ganito. Pagka mayroong bisita, inilalabas yung mga kubiertos na mga ganda, di ba? Pero pag walang bisita, yung disposable lang. Why? Ganito yan eh. Sa verse 21, it is like that with people who serve God and their master. Sabi, as their master. Pinikumpara niya doon sa mga tao naglilingkod sa Diyos.
People who keep themselves clean from those bad things will be like valuable dishes. Sabing ganon, yung mga tao naglilingkod sa Kanya na hindi ginagawa yung masamang mga bagay, they are valuable in the sight of God. Their master can use them for a special purpose. Kasi yung gold and silver na yan, they use it for a special purpose. Kung lang kasalan, binyagan, di ba? Mga ganon. Ayun yan eh. Their master can use them for a special purpose. They will be ready for him to use them for every kind of good works. Ngayon tayo, kapatid, tayo binayaran sa pinakamahal na pagbayad sa ating kasalanan. Kaya we are so very valuable to God. Kaya dapat yung ginagamit yan para kay Lord. You are valuable to God, kapatid. You are valuable to God. You are matter to God. He does not want us to be controlled by any other power but than Him. Gusto lang siya lang, nung binigay mo ang buhay mo sa Kanya, gusto niya ikay gamitin ng Lord. Our body, our spirit, our souls belong to God, and we should use them to glorify God. Kapatid, dapat na nag-glorify ang God. Living together without being lawful married. So to say, lying, cheating, stealing, homosexuality, bad attitudes, drunkenness, fighting and manipulating people out of their possession are still wrong and sinful. Tandaan niyo po yan. Hindi po nagbago ang pananaw ng Diyos sa mga kasalanan iyan. Ang tao sinasabi na hindi na masama yan, pero sa pananaw ng Diyos, sa tingin ng Diyos, is still sin. Amen? Amen po ba? Kasi po, ang married po, kasi ito pa yung regalo ng Diyos. Ang sex po isang regalo ng Diyos sa taong mag-asawa lamang. Kaya pagka meron pong ganun mga bagay, ay hindi po yun sa tingin ng Diyos ay tama. Sasabihin na, ginagawa naman ng lahat yan, karamihan. Yes, in your sight is good, pero in the sight of the Lord is still not. Amen? Participating in these things will cause the best sell that God has given you to become stained and worthless. Dahil sa mga bagay na yan, tinanggap na si Lord, ginagawa pa rin mga bagay na yan, ang nangyayari sa iyo, you are become, namamantsahan ka na, at nagiging worthless ka na sa harap ng Diyos. Tingnan natin sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 6, verse 15 to 20. Tingnan natin ha. Sabi ni Paul dito, do you not know that your bodies are members of Christ? Amen? Ang katawan mong yan ay miyembro ka na ng Diyos nung tinanggap mo si Lord. Sabi nga naman, shall I then take the members of Christ and make them a member of a harlot? Ang harlot, ibig sabihin ng prostitute. Certainly not, di ba? Dapat hindi. Verse 16, or do you not know that he who is joined to a harlot is one body with her? Kasi nga, ang sex, it is a special gift of God to those who are married. Kasi meron pong sensation at meron pong nangyayari yan spiritually. Kaya sabi nga naman, that's why ang sex po ay very, very holy kay Lord. And it's only offered for those who are pinag-isa. Kaya nga sabi dito gano'n, or do you not know that, hindi mo ba alam, sabi ni Paul, no? Hindi mo ba alam na yung mga taong ginagawa yan ay nagiging isang body sila? Nagiging pareha sila? Tingnan mo, yung mag-asawa. They legally married. Pero mapapansin mo, nagiging magkamukha. Nagiging pareho ng ugali. Nagiging pareho ng ginugusto sa buhay. Why? Kasi pinag-isa sila eh. Amen? Married, doon po ginawa ng Lord yan. Married, ang sex na yan ay para lamang sa mga married people. Kaya yung mga taong gumagawa na outside married, ang nangyayari po niyan, kung sino yung nakaka-sex mo, siya po yung nagiging pakarehas mo. Kung masama ugali, nagiging masama ugali mo. Pag masama itsura, nagiging masama itsura. And that's what the Bible said. Hindi ko sinabi yan. Ang Bible po nagsabi niyan. Kinukumpara daw, for the two, he says, shall become one flesh. Ayun po yan eh. Ang dalawang pinagsama ay nagiging isa. So meaning, ang dalawang nagtalik ay nagiging isa. Amen. But he who is joined to the Lord is one spirit with him. Amen po ba? Tumahimik lahat. So ngayon, feel free, feel sexual immorality, every sin that a man does is outside the body, but he
who commits sexual immorality sins against his own body. Ibig sabihin ng kasalanan din pala sa katawan mo yan pag ginagawa mo yung mga bagay na yun. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, who you have from God, and you are not your own. Hindi mo na pag-aari yan, kundi ayan po'y pinag-aharian na ng Santong Espiritu. For you were bought at a price. Binayaran ka sa isang presyo. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God. Kaya sabi niya ganoon, laging sinasabi ni Paul, hindi mo na buhay yan, niligtas ka na ng Lord, binago ng buhay mo, kaya kailangan gamitin mo na yan ngayon para sa kagustuhan ni Lord. Ngayon, kapatid, ano ba yung mga bagay na kailangan natin? So, if you choose to set yourself part of a worship and work of God, your vessel, your body will become like gold. Pero pagka pinili mo naman na after you accepted Jesus Christ, na pinagamit mo yung buhay mo para sa Kanya, ikaw naman daw ay kagaya ng isang ginto. Amen? Ibig sabihin yan, you are become valuable sa harapan ng Diyos. Amen? So how should I set myself apart? Ito mga tanong dyan. Things that we should consider when you make the decision to give your whole heart to Jesus. Ano yun? Tingnan natin, ha? Those are the things that we have to offer Him along with our body. Unang-una, love. Yung pag-ibig mo. Amen? Ibigay mo kay Lord yan. Give Him all your love. And the body will naturally follow in the direction you love is pointed. Kasi pag binigay mo yung pag-ibig mo, idina-direct ka doon sa mga bagay na yon. Kasi Deuteronomy chapter 6 verse 5 says, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Sabi niya ganoon, ibigin mo siya ng buong katauhan mo, ng buong being mo, sabi niya ganoon. Pangalawa, pangalawang obedience, pagsunod. Out of our loves, a determination to obey the word of God and God of the word. Dahil sa pag-ibig na yan, sa nanggagaling, meron kang determination nga na sundin ang salita ng Diyos. Hindi ba napapansin yun? Nung binago ka ni Lord, gusto mo lagi mong babasahin ang word niya? O kung hindi mo babasahin, gusto mo makakita ka ng mga verses? Di ba? Kasi why? Psalms chapter 119, verse 2 to 3. Blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with the whole heart. They also do not iniquity, they walk in His ways. Kasi pag ikay naglalakad sa Word of God, hindi ka na makaagawa ng kasalanan. Why? Because you are in the lightness. Amen? Hindi ka na matitisod ng mga kasalanan kasi why? Nasa liwanag ka kasi. Nakikita mo na ang iyong kapaligiran. Nalalaman mo na ngayon na masama at tama. Why? Kasi binago na, inopen na ng Lord yan. Pangatlo, trust. Kailangan meron kang trust. Ayun ang pwede mong i-offer kay Lord. Yung love mo, yung obedience o pagsunod mo, at ang iyong tiwala sa Kanya, trust sa Kanya. Why? Love and obedience produces trust. Alam mo ba yung pag-ibig sa kayong obedience yan, ang napoproduce niyan, tiwala. Di ba? Pag kayo umibig at sumunod sa Kanya, tiwala. Because you love Him. You obey Him and you learn that He never fails and trust result. Tayo nga sa mga mag-asawa may tiwala ka sa iyong asawa. Tama? Sama may asawa dito, may tiwala ba kayo sa asawa niya? Ayan ang gusto ko marinig. Even though na alam mong para ba yung plano niya, parang sa tingin mo, parang mali yung plano, pero nagtitiwala ka pa rin, di ba? Kasi why? Mahal mo siya. As sabi rin sa Bible, obey your husband. Kaya yung mga babae, nagtitiwala. Hindi sinabing, obey your wife. Obey your husband. O love your wife. Sabi naman sa atin, mahalin natin sa mga lalaki. Kasi why? Nagtitiwala ka May tiwala ka sa plano niya Although na hindi mo makita na para bang ang labo ata ang magiging resulta, pero dahil mahal mo siya, ang iyong asawa, dumidiretso ka pa rin, di ba? Maski dumating sa point na parang mawala ka ng trabaho. Pero nagtitiwala pa rin ako sa'yo. Ganun po ang tiwala. So, because you love Him, you obey Him, and you learn that He never fails and trust result. Ngayon, Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, sabi nga nun, trust in the Lord with all your heart. Sabi nga nun, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso mo.
And lean not your own understanding. Huwag kang magtiwala sa iyong karunungan lamang. In all your ways, acknowledge Him. Sa lahat ng iyong gagawin, i-acknowledge mo si Lord. Isama mo si Lord sa iyong plano. Sa iyong gagawin, isama mo siya. And then sabi gano'n, maging resulta, and He shall direct your path. Sabi niya gano'n, ide-direct niya ang iyong dadaanan, ide-direct niya ang iyong mga desisyon sa buhay, pag ikay in-acknowledge siya at tinrust mo siya ng iyong buong puso. Amen po ba? And lastly, number 4, is repentance. Because you trust Him, you can come to Him with any sin and any shame in your life and ask for His forgiveness and mercy. Kasi dahil meron kang tiwala sa Kanya that every time you fall, sabi nga na, that every time you fall, meron kang kumpiyansa na lumapit sa Kanya, tumingin ng tawad, at alam mong patatawarin ka ng Lord. Why? Because Joel chapter 2, verse 12, sabi nga nun, now therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. Ibig sabihin, lumapit tayo sa Lord na meron talagang repentance sa ating mga puso. Let me tell you something, brother. Sabing ganon, pag ang tao ba'y nagkakasala, meron ba nangyayari sa kanya? Meron ba nawala sa kanya? There is a lot of things na nawawala sa kanya pag ang tao nagkakasala. Unang-una, lumalayo siya sa presensya ng Lord. Pangalawa, the consequence of sin, makukuha mo. Kundi sabing ganon, ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. There will be something dead in your part. Amen? Pag tayo nagkakasala. Pero sabi ng Lord that every time you come to me, I will forgive you. Patatawarin ka ng Lord. But everything that na ginagawa natin kay Lord, meron pang consequence at tinatawag dyan. Kasi why? Because God is a God of just. Hindi niya pwedeng kalimutan na meron kang ginawa sa Kanya. Pwede niya kalimutan ng iyong kasalanan, patatawarin ka niya. Pero meron po nakalaan na parusa sa mga bagay na ginagawa ng isang tao. Right now, let go of the excuse. Marami excuse ang tao. Sinasabi natin, the reason why I don't want God to use me because I am not good. Di ba? Pastor, hindi naman kasi ako magaling. Kaya hindi ako pwede dyan. Hindi ako pwede magpagamit kay Lord. But let me tell you something. You will never be good enough. Hindi ka kasi magiging magaling. Why? Because in yourself, there is nothing that God can impress God. Wala naman tayong mga bagay sa atin na pwede natin impress ang Lord. Amen? Lahat ay talagang hindi maganda sa atin. So, sa oras na ito, hallelujah. Are you willing to give your life to God again? Ikaw ba'y tunay nagtitiwala sa Diyos? Do you want God to use you? God is so good in our life. Meron lamang isang bagay na meron ka, na ikaw mismo, that you can offer to the King of Kings as a gift that is worthy of His position. At ang gift na yan ay ikaw. The reason why yung ating pong title kanina, our gift, ang ating regalo. Kasi, walang isang bagay na pwede mo ibigay kay Lord, kundi ang sarili mo lamang. God created everything. Siya po may create lahat yan. Pero yung decision mo, hindi saklaw ng Lord yan. Even the salvation that you receive, He offered it. Yeah, it's a gift for humankind. Pero those only na tumatanggap doon sa gift na yon ang nakakaranas ng biyaya ng regalong yon. Would you like to find the secret to full and wonderful life? Gusto mo bang mahanap ang sikreto sa isang buo at kahanga-hangang buhay? Do you want that? Gusto mo ba yung wonderful life? It begins with a sacrifice. Ito yung nagsisimula sa isang sakripisyo. At ikaw yon. In Matthew chapter 16, verse 25 says, whoever wants to keep his life safe will lose it. Alam mo yung pag ikay yung sarili mo, iniingatan mo, mawawala daw yan.
Pero sabi ni Jesus, but whosoever gives his life to serve me will have a true life. Pero yung mga taong binibigay niya yung kanyang buhay para ako'y paglingkuran, sabi niya gano'n, ito yung magkakaroon na totoong buhay. Now, kapatid, ano ang mayroon ka ngayon na nararapat ibigay kay Lord? What do you have today that would be worth giving to God? Ano ba yon na mayroon ka ngayon? There's only one thing that God wants you to give, to bring to the altar right now. It is you. Your whole being. Isa lamang ang nais ng Diyos. In exchange, alam mo ang gagawin ng Lord? In exchange for your offering of repentance to the Lord, will give you a gift. Ano yon? The baptism of the Holy Spirit. A while ago, kinanta natin yun. And I was surprised it's aligned with the teaching today. If you want to take first step, the Lord will give you the power of the Holy Spirit. Ngayon, the question is, would you like to offer your life unto the Lord? Gusto mo bang i-dedicate or rededicate your life to the Lord? Now, can we all arise? And later on, if you want to rededicate your life, the altar is open. I invited everyone to come. The altar is waiting that you offer your life to God. Oh yes, oh God. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Can we sing it again one more time? Come, Holy Spirit, come on me now. Yes, oh Lord. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Yes, oh God. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kaya kapatid, sa oras na ito, nalaman natin that we can offer ourselves a living sacrifice, holy and acceptable to God. Our title kanina, our gift. Make it personal sa buhay mo. Nasabihin mo, it's my gift. Itong regalo ko kay Lord. Sa oras na ito,
if you really understand yung goodness ng Lord, yung mercy, yung grace ng Lord sa buhay mo, there should be changes in your life. And then now, the altar is open right now if you want. Lord, I really want to give to you my gift. Ang buhay ko, Panginoon, gusto ko i-alay sa iyo. Gusto ko gamitin mo to upang magamit mo sa pagkagagamit na gusto mo sa akin. Kaya brother and sister, I want you to come to the altar. Let me pray for you guys. Sige po, lapit po tayo. Hallelujah. Sige po, lapit po tayo. You don't want to know. I need your anointing, come in your power. Oh, hallelujah. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I go to love you more. Dapat ka nag-grow talaga yung pag-ibig mo kay Lord eh. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. We love you, Holy Spirit. You're captivating our soul. And every day I go to love you more. We're reaching for your heart. You hold our life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit
Christ is urging us to offer our life, a living sacrifice, holy and acceptable to Him. Kapatid, sa oras na ito, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Meron siyang gustong gawin sa buhay mo. But it will happen only if you give to Him your whole life. Sabi nga ganun kanina, merong intensyon ng Diyos sa buhay natin. At sa oras na ito, sabi nga, those who are going to repent, I will give them the gift of the Holy Spirit. You know what the Holy Spirit can do to you? It's a big changes na mangyayari sa buhay mo if you receive Him at inalay mo muli ang kanyang buhay sa Kanya. Bigyan natin yung ating pag-ibig, ating love. Ibigay natin yung ating pagsunod sa Kanya, ang ating tiwala sa Kanya, and repent. Ang mga taong continuously nagkakasala, they don't understand really, fully, kung ano yung intention ng Lord sa buhay nila. Dapat every time we fall sa kasalanan, we repent right away. Why? Because there should be conviction or guiltiness sa ating puso that every time we do sin. But one thing for sure, those lahat na tumugon sa kanyang pagtawag sa oras na ito, the Lord is going to use you mightily sa kanyang vineyard. Heavenly Father, we thank you sa umagang ito, Panginoon. You see these people, Lord, that they really repented of what they have done. My prayer, O God, gamitin mo ang bawat isa. Lord, use us. Gusto po namin, Lord God, yung aming vessel is worthy. Gusto namin, Lord God, ang aming buhay, Panginoon, ay kaaya-aya sa harapan mo. And also, we'll give glory to your name. And also, God, ang lahat ng tao makakita sa aming Panginoon ay makikita na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay at tunay na nagbabago ng buhay. Right now, O God, I release the fresh anointing that comes from you. Oh, hallelujah, Lord. Change the heart, change the mind right now, and I speak life, O God, right now. Receive it in Jesus' mighty name. Now, receive the full power of the Holy Ghost right now, in the name of Jesus. Lord, everything, Panginoon, na nagpapahirap, Lord God, lahat, Panginoon, ang bibigay ng utang sa Kanya, pinawasa pa sa pangalan niya. Lord, let the love, let life be manifested in His life, in her life.